Tayo po'y nagpapatuloy sa ating serye tungkol sa mga himala ni Jesus. At ngayon ngang umaga ay tatalakayin naman natin ang pagpapagaling ni Jesus sa mga babae. Mayroong dalawang babaeng pinaghimalaan ni Jesus sa ating talataan na binasa kanina. Ang una ay ang babaeng 12 taon nang dinudugo. At ang ikalawa naman ay ang 12 taong gulang na babaeng anak ni Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Ang babaeng dinurugo ay bankrupt. Walang-wala. Naubos na daw sa kapapagamot ang lahat ng kanyang ari-arian. Samantalang si Jairo ay ipinalalagay kong nakaaangat ang kalagayan sa buhay. Kaya isang walang-wala at isang may kaya sa buhay. Parehas nagpasyang lumapit kay Jesus para sa kagalingan at naranasan nila ang kapangyarihan ni Jesus. Patunay yan mga kapatid na anuman ang ating kalagayan sa buhay, maaasahan natin ang tulong ni Jesus kung sa Kanya tayo lalapit at magpapakupkup. Sa gitna ng kabisihan ni Jesus, nag-abala siya para tugunan ang kahilingan ng dalawang babaeng nasa desperadong sitwasyon at walang ibang inaasahan kundi siya. Napakaraming mga tao noon ang nagsisiksikan, kaya sabi sa talatang binasa kanina, halos maipit na si Jesus sa dami ng mga taong gustong lumapit sa Kanya. Ngunit sa kanilang lahat, ay kapansin-pansin ang desperation ni Jairo para sa kanyang anak na agaw buhay at ang desperation ng babaeng 12 taon nang dinurugo. At pareha silang binigyang pansin ni Jesus. Hindi dahil mas nakakaangat sa buhay si Jairo, kaya siya binigyang pansin ni Jesus. Hindi dahil mas nakakaangat siya sa buhay, kaya siya pinaunlakan ni Jesus. Ang totoo, inantala ni Jesus ang pagtugon sa kahilingan ni Jairo para bigyang pansin naman ang isang abang babaeng walang-wala sa buhay. Gayunman, parehas tinugon ni Jesus ang kanilang pagsamo. Hindi ba't kay Jesus, walang palakasan, kahit sino, kahit anong kalagayan sa buhay, binibigyan niya ng pansin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kay Jesus, maging sino ka man, bibigyan ka ng pansin. Sa magkaibang paraan, naranasan nila ang kapangyarihan ni Jesus. Namalas ng babaeng dinurugo ang kapangyarihan ni Jesus nang hawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Namalas naman ni Jairo ang kapangyarihan ni Jesus nang hawakan ni Jesus ang mga kamay ng kanyang anak at sabihin, "Ining, magbangon ka." Ibinalik ni Jesus ang buhay nito sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Kaya, sino man ay maaaring makaranas ng paghihimala at kapangyarihan ni Jesus. Hindi lamang ito para sa iilan. Hindi lamang ito kundi ito para sa lahat. Ngayong umaga, mula sa kwento ng dalawang babaeng ito na pinaghimalaan ni Jesus, ay sasagutin natin ang tanong na, kailan ba natin nararanasan ang kapangyarihan ni Jesus? Kailan ba natin mararanasan ang kapangyarihan ni Jesus? Kung bubulahin natin ang ating teksto, makikita natin na ang pagkaranas sa kapangyarihan ni Jesus ay may hinihinging kondisyon. Nabanggit natin noong mga nakaraang pagbubulay na may mga pagkakataong pinaghihimalaan ni Jesus ang tao kahit na hindi na-meet ng taong iyon ang mga kondisyon. Natatalakayin natin ngayon, tulad na lamang ng lalaking invalido na pinagbulayan natin nung nakaraang linggo. Pinaghimalaan siya ni Jesus kahit na hindi niya na-meet ang mga kondisyon na ito. Ngunit hindi palaging gayon. Ngunit ang tiyak ay,
Kung susundan natin ang mga halimbawa sa mga talatang ating binasa, tiyak na mararanasan natin ang kapangyarihan ni Jesus. Kailan natin nararanasan ang kapangyarihan ni Jesus? Una, kapag desperado tayong lumalapit sa Kanya. When we come to Him desperately. Ang sabi doon sa verse 22, dumating ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. Sa verse 25 naman, may isang babae roon na 12 taon nang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinasabi ng mga tao, verse 27, tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Ang dalagita at ang babaeng dinurugo ay parehas na agaw buhay at nasa isang desperadong kalagayan. At tama ang kanilang naging pasya na lumapit kay Jesus in desperate times. May mga taong kapag nasa desperadong kalagayan ay bumabaling sa mga bagay sa mundo o sa kapwa nila tao para humingi ng tulong. Ang iba, dahil sa kagipitan, kahit sa patalim ay kumakapit. Mayroong sa mga politiko umaasa sa panahon ng kagipitan. Bato-bato sa langit. May mga taong umaasa sa mga bagay na mayroon sila. Tulad na lamang ng babaeng dinurugo noong una. Umasa siya sa kanyang ari-arian. Saka lamang siya lumapit kay Jesus nang naubos na ang kanyang kabuhayan kapapagamot. Hindi ba't sa panahon ng kagipitan, pangangailangan o ng isang imposibleng sitwasyon, kay Jesus tayo agad na lumapit. Yun ang tamang pasya. Huwag na nating hintaying mabankrupt muna tayo bago tayo lumapit kay Jesus. Ang problema sa ating mga tao, gagawa muna tayo ng ating sariling paraan hanggang sa lalo magkabuhol-buhol ang mga sitwasyon sa ating buhay, saka pa lamang tayo babaling kay Jesus. Kung nalaman sana kaagad ng babaeng dinurugo na yon na mayroong Jesus, o kung kay Jesus sana siya unang lumapit, hindi na sana siya na-bankrupt muna? Sa palagay niyo po, pwede kayang hindi na sana kailangang ma-bankrupt muna ang babaeng yun? Hindi tayo pipigilan ng Diyos na gumawa ng ating mga sariling paraan para masolusyonan ang mga desperadong sitwasyon sa ating buhay. Katulad ng babae. Ngunit ano ang tiyak na kahihinatnan ng pag-asa natin sa ating sarili? Iisa ang tiyak na kahihinatnan ng mga desperado, ngunit umaasa sa sariling paraan. Kabiguan. Hindi sapat ang maging desperado. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi sapat ang maging desperado. Hindi sapat ang maging desperado, maging determinado. Huwag tayong maging desperado na makuha ang ating gusto. Maging desperado tayo sa paggawa ng Diyos sa mga imposibleng bagay sa ating buhay. Hindi ba't magkaiba po yun? Yung pagiging desperado natin na makuha yung gusto natin at yung pagiging desperado natin na maranasan ang Diyos sa ating sitwasyon, magkaiba. Be desperate for God.
to work in your situation. Maging desperado sa pagkilos ng Diyos. Hinahayaan ng Diyos na gawa natin ng sariling paraan ang mga desperado nating kalagayan at sa huli ay mabigo para matutunan nating bumaling sa Kanya. Hindi kaya ang ilan sa ating mga kabiguan ay para ipaunawa sa atin na matuto tayong bumaling sa Diyos. Tama ang ginawa ni Jairo. Sa halip na magpatawag ng magagaling na mga doktor, kay Jesus siya dumulog. Maaring mayroon naman siya kakayahang ipagamot sa magagaling na doktor ang kanyang anak. Ngunit para sa kanya, mas tiyak kay Jesus. Jesus is the ultimate solution. Hindi na niya kailangan pang bumaling sa iba. Naroon si Jesus. Mga kapatid, si Jesus ang ultimate solution sa mga imposible at desperadong sitwasyon natin sa buhay. Ang mga doktor, gamot, tulong mula sa iba ay makasangkapan lamang ng Diyos para tugunan ang ating mga pangangailangan. Huwag nating kaliligtaan na ang Diyos ang ultimate solution. Ilapit lamang natin sa Kanya ang ating desperadong kalagayan at hayaan nating sa Kanyang makapangyarihang paraan ay masolusyonan ito. May ilang bagay akong napansin sa isang taong desperadong maranasan ang Diyos sa kanyang kalagayan. Una, yung isang taong desperado sa tulong ni Jesus ay buong taimtim na dumudulog kay Jesus. Ang sabi sa talata, Jairus pleaded earnestly. Siya'y nagsumamo. Buong pusong nagsumamo, buong pusong lumapit kay Jesus. Hindi siya pa kunwaring lumalapit at humihingi ng tulong kay Jesus. Gaano tayo kadesperado sa ating paglapit sa Diyos? Gaano tayo kadesperado sa ating pananalangin para idulog ang anumang mahirap na sitwasyon sa ating buhay? Minsan sinasabi natin, umaasa tayo sa Diyos, ngunit ang totoo'y salita lamang yun. Ang malamya nating pananalangin ay nagpapakita na hindi tayo desperado sa paggawa ng Diyos. Ang hindi natin pananalangin, actually, ay nagpapakita na hindi tayo desperado sa paggawa ng Diyos. Hindi ba't kapag nasa near-death experience tayo, buong puso tayong nagsusumamo sa Diyos? Magdamag na hindi matutulog para manalangin. Panay-panay ang panalangin sa Diyos. Ngunit naway matutunan natin na hindi lamang sa panahong agaw buhay tayo nagiging desperado sa ating pananalangin, kundi sa lahat ng sitwasyon sa ating buhay. Pangalawa, yung isang taong desperado sa tulong ni Jesus ay buong pagpapakumbabang lumalapit kay Jesus. Lumapit si Jairo kay Jesus. Nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsumamo na pagalingin ang kanyang anak. Iyon ay nagpapakita ng pagpapakababa at pagkilala kung sino si Jesus. Sa kabila ng kalagayan ni Jairo sa lipunan, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus. Si Jairo ay isang tagapamahala ng sinagoga sa Capernaum. Siya ay kilalang religious leader. Mayroon siyang mga tauhan at nakaangat ang kalagayan sa buhay. Gayunman kinilala niya na mas mataas ang otoridad at kapangyarihan ni Jesus. Hindi niya ginamit ang kanyang posisyon para magdemand kay Jesus. Naunahin mo ako dahil ako ay mataas ang posisyon sa lipunan. Ang totoo, siya ay lumapit na nakikiusap kay Jesus. Ang wika niya, kung maaari, sumama kayo sa akin.
Ang isang taong desperadong lumalapit kay Jesus, dinadala ang kahilingan kay Jesus ng may buong pagpapakumbaba. Mga yupapa tayo sa harapan ng Diyos, sa ating pagdulog sa Kanya, dahil siya ay kapitapitagan at sovereign na Diyos. May mga taong nananalangin sa Diyos, ngunit parang dinidiktahan ang Diyos. Kaya kapag hindi tinugon ayon sa kanilang inaasahan, ay nagtatampo sa Diyos. Ganun ba tayo lumalapit sa Diyos? Pangatlo, ang isang taong desperado sa tulong ni Jesus ay walang ibang inaasahan kundi si Jesus. Ang pamilya ng batang babae ay mayroon ng lahat ng material na bagay na kailangan nila. Ngunit ibinigay nila ang kanilang buong pag-asa kay Jesus. Ang babaeng dinurugo naman ay naubusan na ng lahat ng mayroon siya. At sa wakas ay desperadong lumapit kay Jesus na nag-iisa na lamang niyang pag-asa. Anong ibig sabihin nito? Mga kapatid, sa wala o sa meron, kapag desperado tayo sa paggawa ng Diyos, sa Kanya lamang natin ilalagak ang lahat ng ating pag-asa. Minsan hindi tayo umaasa sa Diyos dahil sa tingin natin, kaya ko pa naman, meron pa naman, madami ko pa namang ipon. May mapupuntahan pa naman ako. Nandyan naman si nanay at tatay. Nandyan naman ang aking mga anak. Malakas pa naman ako. Kayang-kaya ko pa. Ngunit sa wala o sa meron, kapag sa Diyos lamang tayo umaasa, sa Kanya lamang tayo kakapit. Mayroong mayayaman, ngunit sa Diyos pa rin umaasa at hindi sa kanilang kayamanan. Siyempre, meron ding mayayaman na sa simula'y umaasa sa kanilang kayamanan hanggang sa maubos ang lahat ng meron sila. Saka sila lumalapit sa Diyos. Mayroon namang walang-wala. Ngunit sa halip na sa Diyos umasa, ay sa ibang bagay pa din umaasa. Walang-walang pampadoktor, kaya sa albularyo na lamang inadala. Kaya, niniwala na hindi lahat ng walang-wala ay sa Diyos umaasa. Pwedeng tayo walang-wala, pero hindi pa rin tayo natututong sa Diyos umasa. Tanungin mo ang katabi mo, ikaw kapatid, kanino ka umaasa? Kanino ka umaasa? Sa Diyos ka umasa. Huwag sa kanino man. Huwag doon sa nagapaaral sa iyo. Huwag doon sa scholarship mo. Huwag doon sa lakas mo. Huwag doon sa hanap buhay mo. Sa kaginhawahan at sa kasalatan, sa Diyos lamang tayo lubos na umasa. Hindi ba yun ang tinuturo ng ating teksto? Palaging mapalad ang mga walang inaasahan, kundi ang Diyos. Ang sabi sa Mateo, chapter 5, verse 3, mapalad ang mga aba na wala ng inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa Kanyang kaharian. Totoo yan pagdating sa ating kaligtasan at totoo din yan sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Huwag tayong aasa sa kasaganaang material para solusyonan ang ating problema. Sa oras ng kagipitan, nalalaman natin kung kanino tayo umaasa. Tama po ba? Sa oras ng kagipitan, nahahayag kung kanino tayo umaasa. Hindi ba't nahayag sa buhay ni Jairo at ng babaeng dinurugo kung kanina sila umaasa? Anong gagawin natin? Iset natin ang ating pag-asa sa Diyos lamang. Ngayon pa lang ay iset natin ang ating pag-asa sa Diyos para kahit na dumating yung mga mahihirap na sitwasyon, ang mahahayag ay ang ating pag-asa sa Diyos.
at hindi sa iba pang mga bagay. Anong kayang mahahayag sa iyong buhay sa oras ng kagipitan? Tanong mo yung mga katabi mo, ano kayang mahahayag sa iyong buhay sa panahon ng kagipitan? Naway sa oras ng kagipitan, ang mahayag sa ating buhay ay ang ating pag-asa ay nasa Diyos lamang. In desperate situations, be desperate for God's help. Hindi ba't magiging desperado na din lang tayo? Sa Diyos na tayo magpakadesperado. Hindi lahat ng desperado ay nakakatanggap ng tulong at solusyon sa problema. Ang nakakaranas lamang ng katugunan ay ang mga taong desperado sa paggawa ng Diyos. Ang hintayin natin, mga kapatid, at asamin ay ang tulong ng Diyos at mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya, kailan na natin nararanasan ang kapangyarihan ni Jesus? Una, kapag tayo'y lumalapit sa Kanya. Desperately. Pangalawa, kapag lumalapit tayo sa Kanya ng may pananalig, when we come to Him in faith. Sa verse 23, ang samo ni Jairo, agaw buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa Kanya ang inyong kamay upang siya'y gumaling at mabuhay. At sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan. Ano pat halos maipit siya. Verse 27, narinig niya ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo niya ang damit nito. Verse 29, biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niyang magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. Buong pusong nanalig si Jairo kay Jesus para sa kagalingan ng kanyang anak. Gayon din ang babaeng dinurugo. Nanahalig siya sa kapangyarihan ni Jesus. Na oras na mahawakan man lamang niya ang laylayan ng damit ni Jesus, ay gagaling na siya sa kanyang karamdaman. The woman dared to follow Jesus despite the great crowd and her critical situation because she believed in Jesus. Ganon din si Jairus. Jairus dared to entrust the life of his daughter to Jesus because he believed in Jesus. Kapag lubos nating pinananaligan si Jesus, magagawa nating lubos na ipagkatiwala ang ating kalagayan sa Kanya. Naniwala silang hindi papalya si Jesus. Hindi nila ginawa yun dahil nagbabaka sakali silang may magagawa si Jesus. Siyempre, sa panahong desperado tayo, dapat doon tayo sa sigurado. At walang ibang sigurado sa mundo, kundi tanging ang Diyos. May mga taong itinataya ang kanilang buhay at kinabukasan sa walang kasiguruhan. Yun ay kamangmangan. May mga taong itinataya ang kanilang kabuhayan sa sugal na walang kasiguruhan. Tanong yung mga katabi mo, ikaw bagay nagasugal pa? Ang iba'y inilalagay sa kanilang kamay o sa kamay ng iba ang kanilang buhay at kinabukasan. Ngunit kung nais nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay, kailangan nating ilagay ang ating buhay at kinabukasan sa kamay ng Diyos. Hindi sa ating sariling diskarte at sipag, hindi sa ating mga magulang, hindi sa ating mga anak na ating pag-asa, hindi sa mga politiko, hindi sa ating kapatid, hindi sa swerte. At nagpapatuloy ang mahabang listahan ng ating mga inaasahan. Pansinin ninyo, ng buong pananalig na hinawakan ng babae ang laylayan ng damit ni Jesus, automatic na nag-operate ang kapangyarihan ng Diyos sa babaeng yun. Kahit na wala pang sinasabi si Jesus. Hindi ba't ganun ang nangyari sa verses 27 to 30? Biglang tumigil ang pagdudugo
ng babae at naramdaman niyang magaling na siya nang mahawakan niya ang laylayan ng damit ni Jesus. Verse 30, naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya. God's power operates in our lives automatically when we completely believe in Jesus. Hindi ba't sa oras na sumampalataya tayo kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, automatic na inililigtas tayo ng Diyos sa kapahamakan. Hindi na natin kailangang tanungin pa kung i-approve ba ng Diyos yun. Ang sabi ng iba, matik na yun. Kung gayon, kapag may hinihingi tayong anumang bagay na ayon sa kalooban ng Diyos at nanalig tayo ng buong puso na siya ay makapangyarihan at maibibigay niya sa atin ang ating hinihingi, hindi na natin kailangan pang itanong o pagdudahan kung ibibigay ba sa atin yun ng Diyos. Sadyang ibibigay sa atin yun ng Diyos. Lahat ng hinihingi natin sa Diyos na ayon sa kanyang kalooban ay automatic na ibibigay sa atin ng Diyos kung mananalig tayo. Ulitin ko, lahat ng hinihingi natin sa Diyos na ayon sa kanyang kalooban ay automatic na ibibigay ng Diyos sa atin kung mananalig tayo. Kahit ang problema ay wala sa Diyos, kundi nasa atin. Kung may hinihingi tayo na ayon naman sa kalooban ng Diyos, ngunit hindi natin natatanggap. Baka kaya hindi natin natatanggap ay dahil nagkukulang tayo sa pananalig na ibibigay yun ng Diyos sa atin. Kailangang kumbinsido muna tayo sa kapangyarihan ng Diyos para mapasa atin ang anumang bagay na hinihingi natin ayon sa kanyang kalooban. Ang sabi ni Jesus sa babae, anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Hindi ba't ang pananalig ay susi upang maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos? Ganito pa ang sabi sa Marcos, Kabanata 11, talata 24. Mark chapter 11, verse 24. Kaya't sinasabi ko sa inyo, anuman ang hingi ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon. At matatanggap nga ninyo. Ang sabi ni Jesus, anuman ang hingi ninyo sa panalangin, manalig kayong natanggap na ninyo iyon. At matatanggap nga ninyo. May mga bagay na matatanggap lamang natin kung mananalig tayo kay Jesus. May mga bagay din naman na hindi natin matatanggap hanggat hindi tayo lubos na nananalig kay Jesus. Ano ang mga bagay na kalooban ng Diyos na ibigay sa atin? May mga bagay na obvious naman na kalooban ng Diyos na ibigay sa atin. Halimbawa, kagalingang spiritual. Yung mga pangangailangan natin sa araw-araw. Yung karunungan sa pag-unawa natin sa kanyang salita. Yung kalakasan para mapagtagumpayan natin ang tukso at pagsubok. Yung kakayahan at kapangyarihang magawa ang kanyang ipinapagawa. Yung pagkakaisa at pagkakasundo-sundo sa iglesia. Yung kalayaan mula sa mga spiritual na pagkagapos. Hindi na natin kailangan pang itanong kung kalooban ba ng Diyos na ibigay sa atin ang mga yan. May mga bagay na obvious na kalooban ng Diyos na ibigay sa atin. Pero bakit minsan ay parang hindi ibinibigay sa atin? Waring hindi natin tinatanggap. Ang kailangan nating gawin ay manalig na dahil ang isang bagay ay kalooban ng Diyos, ang isang bagay ay tiyak na kalooban ng Diyos, ay ipagkakaloob nga niya ito sa atin. Ang ating mga pangangailangan, kalooban ba ng Diyos na mapunan ang ating mga pangangailangan, mga kapatid? Kung gayon, manalig ka na ipagkakaloob ng Diyos yun. Sabihin mo sa katabi mo, manalig kang ipagkakaloob ng Diyos ang iyong mga pangangailangan. Dahil yun ay kalooban niya.
May mga bagay naman na kailangan muna nating ipakinig sa Diyos para malaman natin kung kalooban nga ba ng Diyos yun. At saka natin hingin sa Kanya ng may pananalig. Halimbawa, kagalingan para sa isang pisikal na karamdaman. Tulad ni Pablo, ilang beses niyang hiniling sa Diyos na gumaling siya sa kanyang karamdaman. Ngunit ang tugon ng Diyos ay lalong nahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay kung siya'y mahina. Pagpasa sa board exam, approval ng visa, pagka-hire sa isang specific na trabaho, at iba pa. Kahit pa buong puso nating panaligan na ibibigay sa atin ng Diyos ang isang bagay, kung hindi naman yun ang kanyang kalooban, hindi rin natin matatanggap ang kanyang hinihingi. Dahil walang katungkulan ng Diyos na ibigay sa atin ang mga bagay na hindi naman niya kalooban na mapasa atin. Ngunit ang tiyak ay anuman ang hingi natin na ayon sa kalooban ng Diyos, manalig tayo na ibibigay sa atin yun ng Diyos at matatanggap nga natin iyon. Manalig ka at matatanggap mo. Sabihin mo sa iyong katabi, manalig ka at matatanggap mo. Kaligtasan ng iyong pamilya, manalig ka at matatanggap mo. Pangatlo, kapag naghihintay tayo sa Kanya. Verse 35. Samantalang nagsasalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo. Patay na po ang inyong anak, sabi nila. Bakit pa ninyo aabalahin ang guro? Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. Sa halip ay sinabi sa tagapamahala, huwag kang mabagabag, manalig ka. Hindi ba't naranasan ni Jairo ang kapangyarihan ni Jesus nang maghintay siya sa Panginoong Jesus? Ang kanyang request kay Jesus ay urgent dahil haagaw buhay ang kanyang anak. Hindi ba't kapag mayroong emergency, hindi na tayo nagpapatumpik-tumpik pa, tumatawag tayo ng ambulansya o ng isang sure na masasakyan, kaagad-agad. Para maisakay doon ang pasyente na nasa kritikal na kalagayan, nagmamadali tayo na malapatan, agad ng lunas. Iniisip natin kung mahuhuli ng kahit isang saglit, hindi na natin maililigtas ang kanyang buhay. Si Jairo ay nagmamadali din. Ang sabi sa talata, pagkakita kay Jesus, siya'y nagpatira pa sa kanyang paanan. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Jairo na sabihin kay Jesus ang kanyang pakay. Na kailangan na ang kanyang anak ay nag-aagaw buhay at kailangan pumunta doon si Jesus para pagalingin ang kanyang anak. At sumama naman agad sa kanya si Jesus. Ngunit, pansinin ninyo na sa daan ay in-entertain ni Jesus ang babaeng gumaling sa kanyang karamdaman nang hawakan nito ang laylayan ng damit ni Jesus. Kung iisipin natin, bakit pa ba naman kailangan ni Jesus na tumigil pa para alamin kung sino ang humipo sa kanya? Maanong hinayaan na lamang niya na ang babaeng gumaling? Yung babaeng gumaling, total magaling naman na. Samantalang may isang currently ay nag-aagaw buhay. Di ba, pag tayo ang sumipat ay, anong inagawa nun? Ba't yun ay patigil-tigil pa, emergency na? O paano kung ambulansya ay tumigil muna doon, mag-CR daw muna yung driver? Kung tayo siguro ang nasa sitwasyon ni Jairo, maaaring nasabi natin kay Jesus, tayo na po! At baka mahuli na po ang lahat! Tayo'y likas na mainipin. Katulad ko din ba kayo, mga kapatid, na mainipin? May mga pagkakataong hindi tayo makapaghintay sa Diyos. Kapag hindi natin nakikitang tinutugon agad ng Diyos ang ating panalangin, inuunahan natin ang Diyos. Kaya hindi natin nararanasan ang paggawa ng Diyos. Hindi ba't ganun ang nangyari kay Abraham at saka kay Sarai? Tiniyak ng Diyos, nangako ang Diyos na bibigyan sila ng anak. Ngunit nang magtagal na ang katuparan nun, ay nainip si Sarai. Inunahan niya ang Diyos. Pinasiping niya ang kanyang alipin kay Abram para magkaroon siya ng anak sa pamamagitan ng kanyang alipin na si Agar.
At sumang-ayon naman si Abraham. Hindi sila naghintay na ang Diyos ang magsakatuparan ng kanyang pangako. Pinapaniwala nila ang kanilang sarili na yung kanilang sariling paraan, ang paraan ng Diyos, para ibigay sa kanila ang matagal na nilang minimithi. At ang konsekwensya, nagkaanak si Agar na alipin ni Saray. At kinalaunay, inuyam si Saray dahil hindi ito magkaanak. At si Ismael na naging anak ni Abraham kay Agar ay naging kalabang bansa. Yung naging sumunod na lahi, naging kalabang bansa ng Israel. Naging sakit ng ulo. Hindi ba taanihin natin ang konsekwensya kapag pinangunahan natin ang Diyos? Mabuti na lamang at natutunan ni Jairo na maghintay. Sa iba-iba siguro ay hahanap na ng ibang solusyon. Wag na nating hintayin si Jesus. Kaunin na lang, kumaon na lang mga ibang manggagamot. Ngunit naghintay si Jairo kay Jesus. Dahil nananalig siya kay Jesus, alam ni Jairo na nalalaman ni Jesus ang kanyang ginagawa. Tama, na kapag nasa desperado tayong sitwasyon, ay agad tayong lumalapit kay Jesus. Ngunit hindi natin dapat minamadali si Jesus. Tama na sana lumapit tayo kay Jesus. Pero nasa isip natin, patagal-tagal naman ang Diyos. Unahan ko na, anong tagal naman? Oo, kapag dinulog natin ang ayon sa kalooban ng Diyos ng may buong pananalig, agad tayong tinutugon ng Diyos. Ngunit maaaring ang katuparan yun ay maantala. Ang bahagi lamang natin ay manalig at maghintay. Ang bahagi naman ng Diyos ay tuparin iyon ayon sa kanyang panahon. Ang Diyos kailanman ay hindi mahuhuli. Yan ang napatunayan natin sa buhay ni Jairo. Sa buhay ng mga tauhan sa Biblia. Tayo lamang ang nag-iisip na huli na ang lahat o napag-iwanan na tayo. Hindi ba't ang sabi ng mga tauhan ni Jairo na nanggaling sa kanilang bahay ay wag nang abalahin pa si Jesus dahil patay na ang bata? Hindi ba yun ang sabi nila? Ngunit hindi ito pinansin ni Jesus. Sa halip pinalakas ang loob ni Jairo at sinabing, wag kang mabagabag, manalig ka. Parang huli na ang lahat dahil patay na ang bata. Kung nag-aagaw buhay pa lamang ay dumating na sana si Jesus. May pag-asa pa. Ngunit ngayong patay na, wala nang pag-asa yan. Di ba't ganun ang sinasabi nila? Ganyan ang iniisip ng mga taong nakapaligid kay Jairo. Gayon man, naghintay si Jairo kay Jesus dahil nananalig siya kay Jesus. Hindi ba mga kapatid? Nasusubok kung tunay ang ating pananalig kapag ang katuparan ng sinabi ng Diyos ay waring nagtatagal. Kapag hindi agad natin makamit ang hinihiling natin sa Diyos, manalig at maghintay. Iniisip ko, kung hindi kaya nakapaghintay si Jairo, nabuhay kaya ang kanyang anak? Kung hindi siya naghintay, nabuhay kaya ang kanyang anak? Naranasan kaya niya? Nakita kaya niya ang kapangyarihan ng Diyos? Malamang hindi. May mga bagay na hindi natin makakamit kung tumigil na tayong manalig at maghintay. Maghintay tayo. Sabihin mo sa katabi mo, maghintay ka. Hintay-hintay lang. Kapag gumawa na tayo ng sarili nating paraan, sa halip na hintayin ang paggawa ng Diyos, maaaring hindi na natin makamit ang ibibigay sana ng Diyos. Kaya kung kumbinsido tayo, na kalooban ng Diyos na bigyan tayo ng isang makadiyos na mapapangasawa, kahit na magtagal pa yan, hihintayin pa rin natin ang katuparan nun. Kaway-kaway dyan sa mga single dyan. Sabihin mo sa single mong katabi, kapag kalooban ng Diyos, kung kumbinsido ka,
Nakalooban ng Diyos na magka-asawa ka. Hintayin mo. Kung ayaw mo ng sakit ng ulo. Hindi tayo maiinip. Hindi tayo hahanap ng sarili nating paraan. Hindi tayo magpapadala sa tukso. Dahil mayroon tayong tiyak na hinihintay. Hindi natin ipagpapalit yung the best na naghihintay. Hindi ba ganun yun? Kung tiniyak sa iyo ng Diyos, nabibigyan ka ng isang asawa talaga. Buong tiyaga na maghintay sa ipagkakaloob niya. O kung naniniwala tayong kalooban ng Diyos na matanggap tayo sa trabahong ating inaasam, maghintay tayo sa tamang panahon ng Diyos. Hindi natin siya pangungunahan. Kung kalooban ng Diyos na umahon ka sa kahirapan, at nagmadali ka na, mag-abroad na ako. Kahit walang inasabi ang Diyos, inunahan mo na ang Diyos. Sige lang, aban ko kung hindi ka tumirik sa gitna. Ngunit kung hihintayin natin yung paggawa ng Diyos, mamamangha tayo, mga kapatid. Kung nainip si Jairo sa paghihintay kay Jesus, konting-konti na lang, at makakamit na niya sana ang kanyang hinihingiling. Ngunit hindi pa niya nakamit dahil sa hindi siya nakapaghintay. Siguro anong laking panghinayang niya. Marahil sa isip-isip niya, mabuti na lamang at ako ay naghintay. Hindi kaya nang siya'y nang bumalik ang buhay ng kanyang anak, ay nakapagsabi naisip ni Jairo, mabuti na lamang at ako'y naghintay. Sabihin mo sa katabi mo, gusto kong yan ang masabi mo. Nabuti na lamang at ako'y naghintay. Huwag kang maiinip sa paghihintay. Baka ibibigay na sana, pero dahil gumawa ka pa ng sarili mong paraan, hindi mo patuloy natanggap ang inilaan ng Diyos. Malapit na sana, ngunit pinangunahan mo pa ang Diyos. Mapanganib mga kapatid, ang unahan natin ang Diyos. Loobin ng Diyos na bawat isa sa atin ay ang maiusal tungkol sa mga bagay na hinihintay natin sa Diyos ay ito. Mabuti na lamang at ako ay naghintay. Purihin ang Diyos na hindi sumisira sa kanyang mga pangako. Kung maghihintay tayo kay Jesus, mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Pang-apat at panghuli, kapag pinagtiwalaan o pinanghawakan natin ang salita ni Jesus, when we hold on to His Word, naranasan ni Jairo ang kapangyarihan ni Jesus nang panghawakan niya ang salita ni Jesus. Sa verse 36 ay sinabi ni Jesus, huwag kang mabagabag, manalig ka. Hindi ba yun ang salita ni Jesus tungkol sa sitwasyon ni Jairo na kinakaharap? Huwag kang mabagabag, manalig ka. At pinanghawakan at pinanaligan niya ang pangungusap na yun ni Jesus. Kaya nga siya nakapaghintay ay dahil kumapit siya sa sinalita ni Jesus. Nakaramdam kaya si Jairo ng pag-aalaala? Nabagabag kaya siya? Marahil. Dahil sinabihan siya ni Jesus na huwag magbabagabag. Sino namang hindi mababagabag? Sino namang hindi mag-aalala nang marinig mong patay na yung anak mo? Talaga namang nakakapag-alaala ang kanyang kalagayan. Ngunit kung sinabi ni Jesus na huwag mabagabag at hindi kailangan mabagabag, bakit tayo mababagabag? Sabihin mo sa katabi mo, kung sinabi ng Diyos na huwag kang mabagabag, hindi ba sinabi niya sa kanyang salita? Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, present your request to God. Ang salita ng Diyos, palagi ang salita ng Diyos kapag tayo humaharap sa mga worry na mga sitwasyon ay huwag mag-alaala. Huwag mabagabag.
Gayon din ang sinasabi ng Diyos sa atin patungkol sa mga bagay na hinihintay natin, na waring nagtatagal. Huwag tayong mabagabag. Kapag hindi agad nangyayari ang ating mga inaasahan, huwag tayong mag-alaala. Kapag hindi ka kaagad natanggap sa trabahong matagal mo nang inaasam, huwag mag-alaala. Sapat ang mga salita ng Diyos para pakalmahin ang ating mga pag-aalaala. Kaya't kapag pumapasok ang pag-aalinlangan, bumaling tayo sa salita ng Diyos. Anong ginagawa natin, mga kapatid? Kapag pumapasok na ang pag-aalala, ang pag-aalinlangan, natural lang na mag-alaala tayo kapag ang mga bagay na nangyayari ay hindi ayon sa ating mga inaasahan. Ngunit, ano ang gagawin natin sa mga pag-aalalang iyon? Tanungin mo ulit ang katabi mo, anong ginagawa mo pag nag-aalaala ka? Hindi sapat na libangin lamang natin ang ating sarili. Para hindi ka mag-worry ay manunood ka na lamang ng K-drama. Malilimutan mo pa ang mga problema mo. Ganun ba ginagawa natin, mga kapatid? Inaaliw ang sarili natin sa pamamagitan ng mga makamundong paraan para malimutan mo ang ating problema. Hindi sapat na libangin natin ang ating sarili. Ang kailangan natin ay salita ng Diyos. Huwag nating i-entertain ang mga nakaka-discourage na salita ng mga tao o ng mga sitwasyon na nakapaligid sa atin. Kung hindi nga in-entertain ni Jesus ang mga nagpapahina ng loob ni Jairo, gayon din naman, huwag nating i-entertain ng anumang tinig na nagpapahina ng ating loob. Kay Jesus tayo makinig at hindi sa anumang salitang makapagpapahina ng ating kalooban. Naliligalig ka ba dahil ang mga nangyayari ay hindi ayon sa iyong mga inaasahan? Ang tinig ni Jesus ang nagpapakalma sa ating mga pagkaligalig. Hayaan nating punuin ng Diyos ng kanyang salita ang ating mga puso para mawala ang lahat ng ligalig sa ating kalooban. Pag pa naman ang kalooban natin may ligalig, anong ligalig din natin? Nagiging maligalig lamang tayo kapag hinahayaan nating mapuno tayo ng mga negatibong kaisipan sa halip na mapuno tayo ng salita ng Diyos. Makinig ka sa tinig ni Jesus at maglalaho ang mga pagrereklamo, ang lahat ng ligalig, ang lahat ng pag-aalaala. Dahil ang pag-aalaala ay pumapasok kapag nagsimula tayo mag-alinlangan sa sinasabi ng Diyos. Kapag dinadalaw tayo ng mga alalahanin, ng pag-aalaala, bumalik tayo sa sinabi ng Diyos. Ang mahalaga ay kung ano ang sinasabi ni Jesus at hindi ng sino man. Ibaling natin ang ating pandinig kay Jesus. Kung sinasabi ng mga tao sa paligid mo na wala ka ng pag-asang makabangon, wala ka nang aasenso, makinig ka kay Jesus na nagsasabing makakabangon ka dahil sa kanyang biyaya. Kung sinasabi ng kaaway na wala ka nang mararating, makinig ka kay Jesus na nagsasabing may maganda siyang plano para sa buhay mo. Kung sinasabi ng isip mo na tumigil ka na kasi mag-fail ka lang ulit, makinig ka kay Jesus na nakakaalam ng iyong kinabukasan at naghanda na ng pinakamagandang kinabukasan para sa iyo. Anumang desperadong sitwasyon ang ating kinalalagyan, mahalaga na sinasangguni natin ang salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng ihiwalay ang salita ng Diyos sa ating buhay. Matapat tayong makinig sa Kanya. Huwag din naman tayong kukuha ng isang talata sa Biblia at i-claim natin agad ang pangakong yun. May mga taong hindi totoong nakikinig sa Diyos, kundi basta na lamang kukuha ng salita ng talata sa Biblia at sasabihin, yun ay sinasabi sa Kanya ng Diyos. Mali din po yun, mga kapatid. Nang sabihin na makinig tayo upang hawakan natin ang salita ng Diyos, hindi ganun ang ibig sabihin. Kundi, ang ibig sabihin ay,
Hayaan nating ihayag ng banal na Espiritu sa atin ang kanyang pananaw sa anumang sitwasyon sa ating kinalalagyan. Ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay nangangailangan ng taimtim na pakikipagniig sa Diyos. At kahandaang sumunod sa Diyos, anuman ang kanyang ihayag. Mga kapatid, ang Diyos ang may final word sa ating buhay. Kapag sinabi ng Diyos, parang natupad na din yun. Ano man ang sabihin ng Diyos, yun ang mahalaga. At yun ang maisa sa katuparan sa ating buhay. Ang bahagi lamang natin ay ang manatili sa kanyang mga salita hanggang sa tupdin ng Diyos ang kanyang sinabi sa atin, sa kanyang takdang kapanahunan. Bilang pagtatapos, hinahamon tayo ng salita ng Diyos ngayong umaga na kung nais nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos o ang paggawa ng Diyos sa mga desperadong sitwasyon sa buhay natin. Una, kailangan nating itakwil ang lahat ng iba nating inaasahan at matuto tayong umasa lamang sa Diyos. Anong hamon sa atin ngayong umaga? Itakwil natin ang iba nating inakapitan at sa Diyos lamang tayo kumapit. Evaluate natin ang ating sarili. Meron pa ba tayong ibang pinagtitiwalaan maliban sa Diyos? Pangalawa, hinahamon tayo na lumago sa ating pananalig kay Jesus. Aminin natin ang ating kakapusan sa harapan ng Diyos at idalangin natin na dagdagan ng Diyos ang ating pananalig sa Kanya at ipatawad ang ating mga kakulangan. Pangatlo, hinahamon tayo na maging matyaga sa paghihintay. Huwag nating uunahan ang Diyos. At pang-apat, hinahamon tayo na palaging makinig sa Diyos at palaging manghawak sa salita ng Diyos. Magtatapos ako dun sa kung saan ako nagsimula. Ang pagkaranas ni Jairus sa kapangyarihan ni Jesus ay humihikayat sa atin para sa simula pa lamang ay matuto tayong ilagak ang ating buong pag-asa at pagtitiwala kay Jesus. Sa simula pa lamang. Hindi natin kailangang maging walang-wala muna bago tayo lumapit at umasa sa Diyos. Kaya nagsisimula pa lamang ang problema, lumapit na tayo sa Diyos. Lumapit na tayo kay Jesus. Sa kabilang banda, ang pagkaranas naman ng babaeng dinurugo sa kapangyarihan ni Jesus ay humihikayat sa atin na hindi pa huli ang lahat para maranasan natin ang kapangyarihan ni Jesus. Maaari tayong lumapit kay Jesus. Maaring at inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya just as we are. Ang babaeng dinurugo ay lumapit kay Jesus nang walang-wala. Maaari ang kalagayan natin ngayon ay tayo'y empty. Tayong walang-wala. Tayo bankrupt. Ngunit, lumapit tayo kay Jesus. Dala-dala ang ating mga kabiguan, ang ating bankruptcy, ang ating spiritual bankruptcy. Ano man ang ating kalagayan, ano man ang ating sitwasyon, inaanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya at mararanasan natin ang kapangyarihan niya. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi pa huli ang lahat para maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos. Huling tanong, saang desperadong kalagayan? O anong desperadong kalagayan sa buhay mo ang nais mong maranasan ang kapangyarihan ni Jesus? Isipin mo yung isang desperadong sitwasyon sa iyong buhay. Maaari yan ay sa iyong sarili, sa kinabukasan, sa matinding pangangailangan, maaaring isang karamdaman, o maaaring kalagayan sa iyong pamilya. Saang desperadong kalagayan sa buhay mo ang nais mong
maranasan ang kapangyarihan ni Jesus. At yun ay ilapit mo sa Kanya ngayong umaga. Pagpalain po tayo ng Panginoon.